Halina't mag-aral tayo, sa Music 3 tayo'y matuto. Gawin nating musika'y saya, kasama si Binibining Pia. Isang mapagpalang umaga sa inyong mga bata. Nandito naman tayo para sa isang panibagong aralin sa musika, kung saan ang pag-aaral ng musika ay gagawin nating musika'y saya. Handa na ba kayong matuto sa musika ngayong araw? Naaalala pa ba ninyo mga bata ang ating aralin noong nakarang araw tungkol sa steady beat? Kagaya nito, ang pagmarcha ng mga sundalo. Ito ay tinatawag nating steady beat dahil ang kilos at galaw nito ay napapanatili ang bilis o takbo ng pulso. Ngayon, panibago na namang aralin sa musika ang ating tutuklasin ngayong araw. Tutuklasin natin ito sa pamamagitan ng paglalakbay. Halika mga bata, samahan ninyo ako sa paglalakbay sa pagtuklas ng panibagong kaalaman sa musika. Halina at maglakbay, palawakin ang iyong imahinasyon patungo sa panibagong kaalaman sa musika. Halika na at maglakbay, kaalaman ay palawakin kasama si Binibining Pia. Nandito na tayo mga bata sa ating destinasyon. Sa tingin ninyo, nasaan kaya tayo? Tama! Nasa isang basketball court tayo. Mukhang meron yatang larong nagaganap ngayon. Halika, manood tayo mga bata. Mayroon ba kayong tunog na naririnig? Pakinggan natin itong mabuti. Ano ang napansin ninyo sa rhythmic pattern nito? Ito ba'y paulit-ulit o paiba-iba? Kung ang sagot mo ay paulit-ulit, ang sagot mo ay tama! Ang paulit-ulit na rhythmic pattern ay tinatawag na ostinato. Paulit-ulit, ostinato. Ulit-ulit, ostinato. Ang ostinato ay isang rhythmic pattern na ginagamit na pansaliw sa isang awitin. Ang ostinato ay isang rhythmic pattern na ginagamit sa isang awitin. Maaari itong tugtugin gamit ang instrumentong panritmo. Maaari din nating gamitin ang ating kamay at iba pang maaring panggalingan ng mga tunog. Ang bawat larawan na nagpapakita ng rhythmic pattern o ritmo ay nagpapakita ng tamang pagtapik o pagpalakpak sa bawat beat. Ang simbolong ito ay nagpapahiwatig sa bawat tunog na ating maririnig. Ang rest ay nagpapahiwatig ng walang tunog, ngunit nararamdaman. Ang bawat simbolo ay may mga galaw na ipinahihiwatig ayon sa mga tunog na naririnig at hindi naririnig, gaya ng pagpapalakpak, pagtapik, at pagbuka ng kamay, at rest o walang tunog, ngunit may beat o kumpas. Pansinin ang mga halimbawa ng ostinato. Ang nakikita mo ay ang mga paraan kung paano patunugin ang isang ostinato. Ito ay isang uri ng pansaliw na lalong nagpapaganda sa isang awitin. Ang paulit-ulit na tunog ang binibigyang diin kung tayo ay tumutugtog ng ostinato. Pakinggan at pagmasdan ninyo ako mga bata.
Basahin at patunugin ang mga halimbawa ng mga sumusunod na ostinato. Gumamit ng mga bagay na lumilikha ng tunog, kagaya ng mga sticks o anumang mga bagay na inyong makikita sa inyong bahay na pwedeng lumikha ng tunog sa pamamagitan ng pagtapik nito. Pwede din namang gumamit ng mga rhythmic instrument kagaya ng tambol, castanets, cymbals, pares ng patpat o bloke ng kahoy. O, ano ang inyong napiling instrumento? Ang napili ko namang instrumento ay sticks. Handa na ba kayo mga bata? Subukin natin ang unang bilang. Ito ay nasa 4 kumpas. Patunugin natin ito mga bata. Handa na ba kayo? Handa, simulan! Subukin naman natin ang ikalawang bilang. Ito ay nasa 3 kumpas. Patunugin natin ito mga bata. Handa na ba kayo? Handa, simulan! Subukin naman natin ang ikatlong bilang. Ito ay nasa 2 kumpas. Patunugin natin ito mga bata. Handa na ba kayo? Handa, simulan! Dahil marami na kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Piliin ang rhythmic pattern ng hanay A na naaayon sa larawang makikita sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Anong letra sa hanay B ang naaayon ang rhythmic pattern sa unang bilang? Kung ang sagot mo ay letra D, ang sagot mo ay tama. Ikalawang bilang. Anong letra sa hanay B ang naaayon ang rhythmic pattern sa ikalawang bilang? Kung ang sagot mo ay letra C, tumpak ang sagot mo. Ikatlong bilang. Anong letra sa hanay B ang naaayon ang rhythmic pattern sa ikatlong bilang? Kung ang sagot mo ay letra E, ang sagot mo ay tama. Ikaapat na bilang. Anong letra sa hanay B ang naaayon ang rhythmic pattern sa ikaapat na bilang? Kung ang sagot mo ay letra A, ang sagot mo ay tama. Ikalimang bilang. Anong letra sa hanay B ang naaayon ang rhythmic pattern sa ikalimang bilang? Kung ang sagot mo ay letra B, magaling! Ang sagot mo ay tama. At dito nagtatapos ang ating aralin sa musika ngayong araw. Binabati ko kayong mga bata. Napakahusay nyo na. Sa muli, ito si Binibining Tia, ang inyong kasama sa pag-aaral ng musika na nagsasabing mag-aaral ng musika upang buhay natin ay maging musikay saya. Paalam, paalam, hanggang sa muli nating pagkikita. Naway marami kayong natutunan sa musika. Paalam, paalam, hanggang sa muli. Paalam, paalam, hanggang sa muli. Kasama si Binibining Tia. Kamusta? Kamusta ka? Umuhit, mag-isa
mag-isip, magpinta. Dito sa Arts Gabay, sama-sama sa mga gawain na masaya kay ganda. Kamusta mga bata? Puno ng buhay, sigla ng kulay. Saan man tayo gumawa ng sining, gamitin natin malikhaing isipan. Sama-samang lumikha ng sining, ako ang iyong Arts Gabay. Ako ang iyong Arts Gabay. Kamusta mga ka-Arts 3? Narito na namang muli ang inyong Arts Gabay na si Binibining Shy, na sa inyo'y handa ng makipagkwentuhan at makipagbibuhan. Gamit ang ating malikhaing kamay at kaisipan, kukulayan natin ang ating mga aralin ng maraming gawain at memories. Kaya naman, sa aking patnubay at gabay, ihanda na ang inyong lapis at papel. Artralan na! Dito sa Arts Gabay! Paglinang sa tekstura ng larawan at pagkilala sa balanse. Uy, mga ka-Arts 3! Nandyan na naman pala kayo. Samahan ninyo ako sa ating Arts Gabay paglalakbay ngayong araw na ito. Meron tayong hahanapin na yaman sa tulong ng ating mapa. Ano po ang yaman na hahanapin natin, Binibining Shy? Ang ating hahanapin ay ang tatlong mahiwagang banga. Tara at simulan na natin ang ating lakbayin. Arts Fairy? Arts Fairy! Haya na siya! Kaibigang Arts Fairy, saan tayo tutungo para makita ang tatlong mahiwagang banga? Ito ang ating magiging lakbayin sa araw na ito. Una, tayo ay dadaan sa matatayog na punong kahoy. Pangalawa ay sa taniman ng mga palay. At ang huli ay ang bundok obra. Nandito na tayo sa ating unang destinasyon ayon sa ating kaibigang mapa. Matatayog ang mga punong kahoy. Ang lakas ng hangin! Sagutin ninyo ang aming Arts Gabay tanong. Sa isang sining, maliit ang bagay kung malayo ang distansya sa tumitingin at malaki naman kung malapitan. Ano ito? Ano ang sagot sa tanong ng mga punong kahoy? Kung ang sagot mo ay ilusyon ng espasyo, Art, galing! Mahusay mga ka-Arts 3! Nasagot ninyo ang aming tanong. Kaya naman, ito ang inyong unang banga. Salamat mga kaibigang punong kahoy. Tapos na tayo sa mga punong kahoy. Saan naman kaya tayo sunod na tutungo? Tama! Sunod naman na ating pupuntahan ay ang taniman ng palay. Natatanaw niyo ba ito? Oh, mga kaibigang palay, bakit kayo malungkot? Binibining Shy, nalulungkot po kami dahil wala na kaming sapat na tubig. Dahilan kaya matuyo ang aming lupa. Huwag kayong mag-alala aking mga kaibigang palay. Meron akong dalang tubig na pandilig sa inyo. Art kaalaman. Art, alam niyo ba na para mabuhay ang ating mga alagang halaman, kailangan nila ng lupa, tubig, hangin, at sikat ng araw. Art, galing! Maraming salamat mga ka-Arts 3 sa pagdilig sa amin.
handog namin sa inyo ang inyong ikalawang banga. Hanggang sa muli nating pagkikita, kaibigang palay, paalam! Mga ka-Arts 3, natutulog ang ating kaibigang bundok. Tara at gisingin natin. Nagulat naman ako sa'yo, kaibigang bundok. Akala ko ikaw ay natutulog. Maaari mo ba akong tulungan na makuha ang pinakahuling mahiwagang banga? Ay, oo naman. Pero, ano ang tatandaan kapag tayo ay gumuguhit ng distansya ng tao sa tumitingin? Malaki, malapit, maliit, malayo. Tama! Sa pagguhit ng tao, maliit tingnan kapag ito ay malayo at malaki naman kapag ito ay malapit sa tumitingin. Art, galing! Ito na ang iyong huling banga. Maraming salamat, kaibigang bundok. Nakumpleto na namin ang 3 mahiwagang banga. Paalam! Balikan natin ang ating mga pinuntahan para makuha ang mga mahiwagang banga. Sa ating paglalakbay upang mahanap ang mga mahiwagang banga, nilakbay natin ang mga matatayog na punong kahoy. Diniligan ang mga palay. At sinagot ang katanungan ng bundok. Tignan natin ang larawan. Ito ay halimbawa ng isang balancing landscape. Ang tawag sa unang bahagi ng larawan kung nasaan ang mga punong kahoy ay tinatawag na foreground. Ito ay bahagi ng larawan na mukhang nasa harap. Malaki ang pagguhit nito upang malapit ito sa mata ng tumitingin. Kapag ang bahagi ng pagguhit na namamalagi sa pagitan ng foreground at background ay tinatawag na middle ground, kung saan makikita ang palay. At ang huli ay ang background. Bahagi ng larawan Ayon sa larawang makikita sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Anong letra sa Hanay B ang naaayon ang rhythmic pattern sa unang bilang? Kung ang sagot mo ay letra D, ang sagot mo ay tama. Ikalawang bilang. Anong letra sa Hanay B ang naaayon ang rhythmic pattern sa ikalawang bilang? Kung ang sagot mo ay letra C, tumpak ang sagot mo. Ikatlong bilang. Anong letra sa Hanay B ang naaayon ang rhythmic pattern sa ikatlong bilang? Kung ang sagot mo ay letra E, ang sagot mo ay tama. Ikaapat na bilang. Anong letra sa Hanay B ang naaayon ang rhythmic pattern sa ikaapat na bilang? Kung ang sagot mo ay letra A, ang sagot mo ay tama. Ikalimang bilang. Anong letra sa Hanay B ang naaayon ang rhythmic pattern sa ikalimang bilang? Kung ang sagot mo ay letra B, magaling! Ang sagot mo ay tama. At dito nagtatapos ang ating aralin sa musika ngayong araw. Binabati ko kayong mga bata. Napakahusay nyo na. Sa muli, ito si Binibining Pia, ang inyong kasama sa pag-aaral ng musika na nagsasabing mag-aaral ng musika upang buhay natin ay maging musikay saya. Paalam, paalam, hanggang sa muli nating pagkikita. Naway marami kayong natutunan sa musika. Paalam, paalam, hanggang sa
kuminta. Dito sa Arts Gabay, sama-sama sa mga gawain na masaya kay ganda. Kamusta mga bata? Puno ng buhay, sigla ng kulay. Saan man tayo gumawa ng sining, gamitin natin malikhaing isipan. Sama-samang lumikha ng sining, ako ang iyong Arts Gabay. Ako ang iyong Arts Gabay. Kamusta mga ka-Arts 3? Narito na namang muli ang inyong Arts Gabay na si Binibining Shy, na sa inyo'y handa ng makipagkwentuhan at makipagbibuhan. Gamit ang ating malikhaing kamay at kaisipan, kukulayan natin ang ating mga aralin ng maraming gawain at memories. Kaya naman, sa aking patnubay at gabay, ihanda na ang inyong lapis at papel. Artrala na! Dito sa Arts Gabay! Paglinang sa tekstura ng larawan at pagkilala sa balanse. Uy, mga ka-Arts 3! Nandyan na naman pala kayo. Samahan ninyo ako sa ating Arts Gabay paglalakbay ngayong araw na ito. Meron tayong hahanapin na yaman sa tulong ng ating mapa. Ano po ang yaman na hahanapin natin, Binibining Shy? Ang ating hahanapin ay ang 3 mahiwagang banga. Tara at simulan na natin ang ating lakbayin. Arts Fairy? Arts Fairy! Hayan na siya! Kaibigang Arts Fairy, saan tayo tutungo para makita ang 3 mahiwagang banga? Ito ang ating magiging lakbayin sa araw na ito. Una, tayo ay dadaan sa matatayog na punong kahoy. Pangalawa ay sa taniman ng mga palay. At ang huli ay ang bundok obra. Nandito na tayo sa ating unang destinasyon ayon sa ating kaibigang mapa. Matatayog ang mga punong kahoy. Ang lakas ng hangin! Sagutin ninyo ang aming Arts Gabay tanong. Sa isang sining, maliit ang bagay kung malayo ang distansya sa tumitingin at malaki naman kung malapitan. Ano ito? Ano ang sagot sa tanong ng mga punong kahoy? Kung ang sagot mo ay ilusyon ng espasyo, Art, galing! Mahusay mga ka-Arts 3! Nasagot ninyo ang aming tanong. Kaya naman, ito ang inyong unang banga. Salamat mga kaibigang punong kahoy. Tapos na tayo sa mga punong kahoy. Saan naman kaya tayo sunod na tutungo? Tama! Sunod naman na ating pupuntahan ay ang taniman ng palay. Natatanaw niyo ba ito? Oh, mga kaibigang palay, bakit kayo malungkot? Binibining Shy, nalulungkot po kami dahil wala na kaming sapat na tubig. Dahilan kaya matuyo ang aming lupa. Huwag kayong mag-alala aking mga kaibigang palay. Meron akong dalang tubig na pandilig sa inyo. Art kaalaman. Art, alam niyo ba na para mabuhay ang ating mga alagang halaman, kailangan nila ng lupa, tubig, hangin, at sikat ng araw. Art, galing! Maraming salamat mga ka-Arts 3 sa pagdilig sa amin. Handog namin sa inyo ang inyong ikalawang banga.
Hanggang sa muli nating pagkikita, kaibigang palay. Paalam! Mga ka-Arts 3, natutulog ang ating kaibigang bundok. Tara at gisingin natin. Nagulat naman ako sa'yo, kaibigang bundok. Akala ko, ikaw ay natutulog. Maaari mo ba akong tulungan na makuha ang pinakahuling mahiwagang banga? Ay, oo naman. Pero, ano ang tatandaan kapag tayo ay gumuguhit ng distansya ng tao sa tumitingin? Malaki, malapit, maliit, malayo. Tama! Sa pagguhit ng tao, maliit tingnan kapag ito ay malayo at malaki naman kapag ito ay malapit sa tumitingin. Art, galing! Ito na ang iyong huling banga. Maraming salamat, kaibigang bundok. Nakumpleto na namin ang 3 mahiwagang banga. Paalam! Balikan natin ang ating mga pinuntahan para makuha ang mga mahiwagang banga. Sa ating paglalakbay upang mahanap ang mga mahiwagang banga, nilakbay natin ang mga matatayog na punong kahoy. Diniligan ang mga palay. At sinagot ang katanungan ng bundok. Tignan natin ang larawan. Ito ay halimbawa ng isang balancing landscape. Ang tawag sa unang bahagi ng larawan kung nasaan ang mga punong kahoy ay tinatawag na foreground. Ito ay bahagi ng larawan na mukhang nasa harap. Malaki ang pagguhit nito upang malapit ito sa mata ng tumitingin. Kapag ang bahagi ng pagguhit na namamalagi sa pagitan ng foreground at background ay tinatawag na middle ground, kung saan makikita ang palay. At ang huli ay ang background, bahagi ng larawan na lilitaw at tila nasa likuran. Maliit ang pagkaguhit nito upang dumistansya sa tumitingin ng larawan. Tandaan ang F, M, at B para sa balancing pagguhit. F para sa foreground, M para sa middle ground, at B, background. Art amazing! Suriin ang larawan. Tukuyin ang balanse ng landscape kung ito ay foreground, middle ground, o background. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sagutin natin. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Mahusay! Art galing-galing! Art galing-galing! Art galing-galing mo! Mga ka-Arts 3, sasamahan tayo ng ating kaibigan na si Panday Sining ngayong araw na ito. Susuriin natin ang mga mahiwagang banga. Tara at kuhanin natin ang mga mahiwagang banga. Ano ang inyong napapansin sa mga mahiwagang banga? Tama! Ito ay may tekstura. Ito ay ang pangibabaw na kaanyuan na maaaring matukoy sa manipis o makapal na anyo sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Tara at suriin natin. Masining na pinag-ekis-ekis ang patayo at pahalang ng mga linya sa paggayak ng cross-hatching. Kapag magkalapit at makapal ang ginagawang shading, ay mas mabigat na tekstura ang maipapamalas. Nakikita mo rin ba ang nakikita ko? Tama! Ang daming tuldok. Ginagamitan ng mga tuldok ang pagdisenyo sa larawan sa paraang pointillism.
Kapag mas marami ang dami ng tuldok, ay nakapagbibigay ng makapal na tekstura. Manipis naman kapag madalang ang dami ng tuldok. Wow! Makulay na banga. Ano-anong kulay ang nakikita mo? Tama! May pula, kahel, at dilaw. Nabibigyan naman ng makatotohanang kaanyuan ang larawan kapag ginagamitan ng angkop na mga kulay na ipapamalas ang kahusayan sa pagguhit sa pamamagitan ng masining na paghahalo ng kulay o color blending. Ang tekstura ng larawan ay maaari nating linangin sa pamamagitan ng linya, tuldok, at kulay. Mga ka-Arts 3, huwag kalimutan ang ating bagong aralin ngayong araw na ito tungkol sa paglinang sa tekstura ng larawan at pagkilala sa balanse. Tandaan, ang pagmamahal sa bawat isa ay balanse lamang. Dahil kay Binibining Shy, walang aralin ang hindi nating kukulayan at pagagandahin. Masaya at makulay sa ating aralin dito sa Arts Gabay! Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa DepEd TV! Art Galing! Makikita natin sa ating malikhaing kamay wall ang mga likhang obra ng ating mga ka-Art Galing tungkol sa ilusyon ng espasyo. Una na ang obra ni Don Vercel S. Corpus. Ipinapakita sa kanyang obra ang mga sasakyan na may iba't ibang laki ayon sa kanilang espasyo. Sunod naman ay ang obra ni Julian Chloe S. Candelaria. Ito ay isang pamayanan na may iba't ibang laki ng puno at mga kabahayan. At ang obra ni Yuri P. Dugan. Ito ay isang tanawin na may mga puno na may iba't ibang laki ayon sa kanilang espasyo. Ikaw ba ay batang mahilig gumuhit o magpinta gamit ang iyong mga malikhaing kamay at kaisipan? Sali na sa ating Art Galing at itatampok natin ang iyong mga gawang obra. Art Galing-Galing!